Ito ang DZXL 558 Tatak RMN. Narito na ang numero unong pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero uno. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, ERC Chairman Sinaida Ducot binalang ipaparesto kapag hindi pa rin sumipot sa Senate hearing bukas. Pagsha-shopping ng ilang MWSS officials at ilang mamahayag sa Hong Kong gamit ang pondo ng MWSS, isiniwalat na isang grupo na ginanap sa Hong Kong at yung mga ilang kapatid nating mga journalist, pili lang naman ito, dinala pa doon. Samantalang alam naman natin na ang bawat galaw ng mga konsesionaryong ito ay lahat pass on sa ating mga water consumers. Implementasyon ng 10 peso wage hike sa Region 6, pinigil ng DOLE. Mga labi ng 7 Pinoy na namatay sa karahasan sa Yemen dumating na sa bansa. Balitang negosyo natin, kooperatiba para sa mga empleyado itatayo sa ARMM. At balita sa ibayong dagat, nasawi sa patuloy na karahasan sa northeastern Nigeria. Palo na sa 1,200. Buong pansang bansa sa boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po na Martes ngayon, December 17, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Live po tayo sa DXPR 603 RMN Pagadian, DYRR 792 RMN Ormoc, DYHB 747 RMN Bacolod, sa DXDR 981 RMN Dipolog. Live International mga kasama via Ustream, search RMN Manila, WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM stations sa buong bayan. Hindi na magdadalawang isip pa mga senador na iparesto si Energy Regulatory Commission Chairman Sinaida Ducot kapag inisnab pa rin ito ang gagawing pagdinig bukas hinggil sa nakambang pagtaas sa singil sa kuryente ngayong buwan. Ayon kay Senator Sergio Osmeña, Chairman ng Senate Committee on Energy, gusto nilang linawin kay Ducot kung bakit napakalaki na itinaas sa presyo ng kuryente. Sinabi naman ni Senador Antonio Trillanes na siyang nagsulong na investigasyon na malinaw na nagkaroon ng sabwatan ang mga distributors ng kuryente matapos na sabay-sabay na mag-shutdown ng mga power plant. Pero depensa naman ni Senate Minority Leader Juan Ponce Enrile na walang sabwatan ng mga stakeholders dahil karaniwan ang tumataas ang demand sa supply ng kuryente tuwing sumasapit ang buwan ng Disyembre. Samantala, hindi napigilan ni Congressman Antonio Tinio na mainis dahil 3 beses na palang pinapatawag si Ducot para naman sa public hearing pero hindi ito sumisipot. Ayon kay Tinio sa interview ng RMN, marami rin silang liliwanagin kay Ducot at importanteng dumalo ito sa isasagawang pagdinig bukas December 18. Ngayon, alam naman natin, merong malaking question talaga tungkol sa kanya mismo. Of course, kahapon nasa headline ng Inquirer in particular, yung pagiging ahente para kay Napoles, di umano, ni Chairperson Ducot. Kanyang personal na role ay yung pagtanggap daw ng 5% commission sa mga kickback ng PDAF scam. So, in other words, napakatindi na ng question sa integridad mismo ng Chairperson ng ERC. Anya, napakatindi na ng question sa kredibilidad at integridad ni Ducot ngayon kahit panahon na para linisin at ipagtanggol naman ito ang kanyang sarili.
Sa kaugnay na balita, ang ERC hinamon po ng Kongreso na magpakita ng pangil laban sa power increase. Kasama natin sa Balita Live, Condi Bata. RMN Report. Hinamon ni Deputy Speaker Georgie D. Agabao ang Energy Regulatory Commission na magpakita naman ng pangil laban sa power rate increase. Ito ay sa gitna ng pag-alma ng publiko sa malaking dagdag singil sa kuryente ng Meralco na 14 pesos at 15 cents. Ayon kay Agabao, dapat maging proactive ang ERC at pagpaliwanagin ng masusi ang Meralco sa bawat hingi nito ng aumento sa power rate. Ang ERC na ituturing na ng ilang kongresista bilang rubber stamp ng Meralco at iba pang power companies dahil karaniwang aproba na lamang umano ito ng aproba ng power rate hike petition. Kasabay pa nito ay sinabi ni Agabao na duda siya kung masasalo ng gobyerno ang pasanin ng power consumers sa malaking taas na singil sa kuryente sa pamamagitan ng Malampaya Funds. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Bata, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Headlines. Ibinunyag naman ang grupo ng mga consumers na may ilang miyembro ng Board of Trustees ng Metropolitan Water Works and Sewerage System at ilang piling mamahayag ang bumiyahe sa Hong Kong at sagot ng Maynilad ang gastos ng mga ito. Sa interview ng RMN kay Water for All Refund Movement, WARM President Rodolfo Habillana, mula 2008 hanggang ngayong taon, lumalabas po sa mga dokumento isinumite ng mga concessionaires ang mga trips abroad na wala namang kinalaman sa kanilang mga trabaho. Yung nakaraang rate rebasing period ng 2008 hanggang itong 2013 ay lumabas po doon sa mga dokumentong isinumite ng mga konsesyonaryo ay itong mga trips abroad, na kung saan ay wala naman po itong relasyon sa kanilang mga trabaho. Kaya itong mga past MWSS executives na ito at past regulators ay hindi po itong kasalukuyang existing. Ito yung mga nakalagay doon sa mga trips na binabanggit. Hindi nararapat na ipasa sa consumers ang pagbabayad ng corporate income tax dahil nakasad naman sa MWSS resolution na bawal na ipasa ang ibang gastusin sa consumers gaya ng advertisements, travel, trainings at iba pa. Alam naman natin na ang bawat galaw ng mga konsesionaryong ito ay lahat pass on sa ating mga water consumers. Ito rin po ang dahilan kung bakit yung present regulatory office o present MWSS board ay tinutulan nila itong tinatawag na September 12 MWSS resolution na nagsasabi na bawal na ikarga sa taripa natin itong mga expenses na ito, itong hotel, itong mga eroplano na ito na wala namang kaugnayan sa kanilang mga ginagawang trabaho. Dapat ito ay nakakonsentra lamang kung nasaan ang West Zone, kung nasaan ang East Zone ng Manila Water at ng Maynilad. Payag po yan ni Water for All Refund Movement President Rodolfo Habillana sa interview ng RMN. Ipagpapaliban muna ng Regional Tripartite Wages Productivity Board sa Region 6 sa Western Visayas na inaprobahan nilang 10 pesos wage hike para sa mga minimum wage earners doon. Ayon kay Dole Region 6 Director Ponciano Ligutom, ipagpapaliban na implementasyon ng dagdag sahod na nagsimula nitong Nobyembre 29 sa loob ng 6 na buwan. Pero kagad daw po itong nilinaw na para sa mga lugar lamang sa Region 6 na sinilanta ng bagyo base sa ilalabas na sertifikasyon ng Office of Civil Defense. Sa mga lugar naman anya na hindi sinilanta ng bagyo ay tuloy pa rin ang pagpapatupad ng aumento sa sahod. Dagdag pa ni Ligutom na sa loob ng 6 na buwan ay magsasagawa ng konsultasyon ang Wage Board kung ipatutupad pa ang wage hike sa mga lugar na tinamaan ng bagyo o tuloy na itong ikakansela. Nakauwi na mga kasama sa bansa ang 14 sa 7 Pilipinong nasawi sa pag-atake sa Yemen Defense Ministry sa Sanaa. Dumating sa Ninoy Aquino International Airport Cargo Terminal ang Emirates Airlines kung saan lulan niyan ang labi ni Dr. Ruben Valenzuela at mga nurses na sina Hazel Pueblos, Edward Anthony de Guzman at Rosita Santiago. Nandun din para umalalay sa pamilya ng mga nasawi ilang kinatawa ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Alas 4 naman mamayang hapon lalapag sa Diosdado Macapagal International Airport dyan sa Clark, Pampanga ang bangkay ni iba pang nurse na sina Marivic Badenas, Aurora Gormate at Marian David. Kaugnay niya nakadakdang pumunta sa Pilipinas sa ilang kinatuwa ng Yemen para bigyang parangal si Dr. Valenzuela. Report muna tayo ang pagtatanggol o pagtatanggal sa buwis po ng natural gas, solusyon sa power rate increase. Sama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report.
Hinihikayat ni Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano ang Malacanang na makipagtulungan sa Kongreso sa paghanap ng solusyon sa power rate hike. Pangunahing mungkahi ni Cayetano para hindi ito masyadong maramdaman ng publiko ang pagtatanggal pansamantala sa buwis na ipinapataw sa natural gas na aabot sa 1 peso and 40 centavos kapag ito niya ipinatupad. Sa loob ng 3 buwan, aabot ito sa 4 pesos and 50 centavos na mas mataas pa sa 4 pesos and 15 centavos na increase ng Manila Electric Company. Narito ang pahayag ni Senator Cayetano. Sabi ng Malacanang ay iniimbestigahan, hindi rin sila powerless, no? Kasi if they work with Congress, tanggalin natin yung tax sa natural gas, no? 1 peso and 46 centavos ang tax sa natural gas. So kung ang gagawin natin ay 3 buwan nating hindi sisingilin ng tax ang natural gas, that's almost 4 pesos and 50 cents. Mas malaki na yan sa 4 pesos and 15 cents na itinaas ng Meralco. So mangyayari nun ay walang itataas. Yan po ang pahayag ni Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. Sinampahan ang kasong pandarambong sa Office of the Ombudsman sa Department of Agriculture, Secretary Proceso Alcala at National Food Authority Administrator Orlan Calayag dahil sa munay manumalyang pag-angkat ng bigas 7 buwan na ang lumilipas. Sa interview ng RMN kay Atty. RG Guevara na siyang nagsampa ng kaso, nagkaroon ng anomalya sa pag-import ng 205,700 metric tons na bigas mula sa Vietnam kung saan overpriced umano ng 457.2 million pesos sa nasabing iniangkat na bigas. Isiniwalat ko anomalous na rice importation natin from Vietnam. Ang Pilipinas naman kasi kabilang tayo dun sa isang tratado sa WTO. Actually, hindi na tayo dapat pwedeng mag-angkat na bigas. Nag-expire na yon June 30 of last year. Subalit, nagawa nila ng paraan at import tayo ito. Binigyan tayo ng access volume, no, upang makapag-angkat ng bigas. Nasa budget lang, may budget lang ng ating gobyerno sa pag-aangkat. For this year, na budget na ng 187,000. Subalit, nung kinilatis natin, ang importasyon na ito, meron palang dagdag na 10%. Kopila rin si Guevara na imbestigahan ang usapin para mapanagot naman ito sa nasabing anomalya. Secretary Alcala at Admin Calayag hindi raw sisibakin sa kabila po ng kasong plunder. Kasama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report. Hindi tatanggalin sa posisyon sina Agriculture Secretary Proceso Alcala at NFA Administrator Orlan Calayag kahit pa nasampahan na ang mga ito ng kasong plunder sa Office of the Ombudsman. Ito ay may kaugnayan sa sinasabing maanomalyang pagbili ng gobyerno ng Vietnam rice. Batay sa reklamo ni Atty. RG Guevara ay umabot sa mahigit 457 milyong piso ang naibulsa ng dalawang opisyal mula sa importasyon ng bigas na nagkakahalaga ng mahigit 4 na bilyong piso. Ayon kay Communications Operations Secretary Sunny Coloma, dapat ay dumaan sa legal na proseso ang kaso ng dalawa at kailangan pang beripikahin ng Ombudsman ang kasong isinampa kay Alcala at Calayag. Hindi naman kasi anya nakasaad sa batas na kailangang mag-leave of absence ang sinumang opisyal ng gobyerno kapag nahaharap ito sa kaso. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. DPWH minamadali na ang pagkumpuni sa paralang winasak po ng bagyong Yolanda. Mga paralan ito, kasama natin sa Balita Live, Angel Ronquillo. RMN Report. Nagpapatuloy ang Department of Public Works and Highways sa paggawa ng mga paaralan sa Eastern Visayas na di nakaligtas sa gupitang Super Typhoon Yolanda. Ayon kay DPWH Secretary Rogelio Singson, binigyan direktiba na niya si DPWH Regional Director Rolando Asis sa tutukan at madaliin ang pagsasayos ng 19 na paaralan sa Tacloban City. Inumpisahan na rin aniya ng ahensyang clearing operation sa mga apektadong eskwelahan at kasalukuyan nagsasagawa ng assessment at pagtantya ng kinakailangan para sa mga matinding winasak na eskwelahan. Una nang sinabi ng Department of Education na susunod na taon ay magbabalik eskwela ng muli ang mga bata sa Tacloban City. Samantala, kinumpirma din ni Singson na matatapos na ang mga bunk houses, higit pa samantalang tirahan ng mga Yolanda survivors at bago aniya sumapit ang Pasko ay may pagkakalob na ito sa mga beneficiaries. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. RMN News Network. Kasama hinikayat po ni Governor Mujib Hataman ng ARMM ang pagbuo ng Employees Union doon. Ayon kay Hataman, layo niya na may sulong ang kapakanan ng mga kawani at masuportahan po ang mga pangailangan ng mga empleyado doon.
Maliwanag pa ni Hataman ang maganda kasi sa pagbuo ng unyon ay ito ang magsisibing boses sa pagsusulong ng karapatan ng mga manggagawa. Malaking tulong din niya ang pagbuo ng unyon para madaling makahiram ng pera ang mga empleyado kapag nangailangan ang mga ito. RMN News Abroad. Mga kasama, pumalo na sa 1,200 ang mga namatay sa northeastern Nigeria dahil sa patuloy pong kaguluhan mula pa noong Mayo. Ayon sa United Nations, ang nasabing bilang ay tumutukoy sa mga napatay na sibilyan, militar at security forces ng Islamist group na Boko Haram sa mga estado ng Adamawa, Borno at Yobe. Nabatid na ito ang unang pagkataon naglabas ng independent casualty figure ang UN mula nang isilalim po ang nasabing lugar sa state of emergency. Live mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Ito pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Tahali na tayo ng Martes, mga kasama, December 17, 2013. Panoorin po atin naging pagbabalita ng alas 12 na tanghali sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. Hindi po tayo nagkasama-sama. Talong araw na lamang. Pasko na, mga kasama. Kasama niyo po sa serbisyo publiko. Ala ni Weng de la Peña, ako si Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan Feliz Navidad na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN, radyo mo nationwide. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Oras sa takalas 12:18.